Tinukoy na ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga dayuhang kasabwat umano ni Alice Go at tumulong sa kanyang makapagtago sa ibang bansa. Samantala, naniniwala naman ang senador na galing sa iligal ang pera ni Go, lalo't nag-alok umano ito ng 1 bilyong piso na suhol para mawala ang mga problema niya sa batas. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hindi ko pa masabi ngayon kung siya yung pinaka-big boss, no? But so far, boss siya. At so far, nakikita namin involved siya dito sa 3 Pogo Hub na ito. Pinangalanan na ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga dayuhang tumulong umano kay ex-Mayor Alice Go na tumakas at magtago sa ibang bansa. Sila'y sina Tuan Ren-u, Chang Jie at Huang Ziyang na pawang mga opisyal ng mga kumpanyang idinadawit sa Pogo Hub sa Tarlac at sa Pampanga. So, parang itong mga personalities, magkakakilala sila eh. Maybe it's not present documentary in the documents in those Pogo Hubs, pero interaction-wise, magkakakilala sila. No? And then may nakita rin ako ng report na galing sa Indonesia na si Duan Ren also is part of those people na tumulong sa grupong ito na makatakas. Bukod sa 3 dayuhan, lumapit din umano si Go sa isang Filipino-Chinese trader para magpatulong na mawala ang kanyang mga problema sa batas. Una lang isiniwalat ni dating Senador Ping Lacson na nag-alok umano si Go ng 1 bilyong piso na suhol sa pamamagitan ng kaibigan ni Lacson na kalaunan ay tumanggi raw tumulong. Para kay Gatchalian, dagdag patunay ito na galing sa iligal ang pera ni Go. Nakakagulat, no? 1 billion pwede niyang i-offer. Doon sa last hearing, nakita namin nga na ang pumasok sa account ni Alice Go between 2017 to 2024 is 1.9 billion pesos. At tinignan namin yung kanyang tax returns, tinignan namin yung kanilang mga family corporations. Walang ganun na perang kinikita yung kanilang mga corporations. Si Presidential Anti-Organized Crime Commission Yusek Gilbert Cruz naman, hindi na nagulat sa naturang balita. Hindi naman ako magtataka na mag-offer siya ng ganung kalaking halaga. No? Kasi parang payat nga sa kanila yan, yung mga ganyang kalaking pera. No? Kaya naman, tuloy-tuloy ang pangangalap ng PAOK ng ebidensya para mapalakas pa ang mga kaso sa Pogo personalities. Kabilang dito, ang target na paghukay sa tinuturong libingan umano ng mga nawawalang individual sa Porac Pogo Hub kung saan may nakuha ng patunay ng mga ginawang torture sa lugar. Marami yung missing persons nila but kung ilan yung nakabaon doon hindi natin alam. Ngayong Setyembre, naasang lalabas na ng Malacanang ang executive order ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ukol sa pagbaban sa Pogo sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.